sa Cebu para mag-participate na Sinulog Festival nila. Hindi po talaga kami sumali. Parang na-discover po kami sa Aliwan. Then binigay ni Aliwan yung information ng coordinator namin. Itong opportunities na to, especially sa Rizal, sobrang rare. Kaya sobrang laki ng opportunity. Kaya ayun, nung nagkaroon kami ng chance, ng chance na makasali. Kasi sinulog na yun, kilala na sa hindi lang sa Pilipinas, nagkakaroon na rin ng idea na iba't ibang bansa. Lahat naman ng kahit sa competition, kaya tayo sumasali para magpakita ng talento ng bawat isa. Yung pagiging champion ay yung ini-aim ng lahat. Kaya yung pagiging champion, ayun, ang sarap damdamin kasi nakuha namin ang buo na nadamdam namin ang buo, napakita namin ang maganda na nagkaroon ng magandang resulta lahat ng paghihirap namin na ginawa no preparation namin for Antipolo Maytime Festival. Sa Aliwan kasi, syempre ayun nga, best of the best nga yun. So, nandiyan yung mga iba't ibang lugar, nagpapakitang gilas talaga na mapakita yung mga kanya-kanyang talento sa iba't ibang lugar. Noong time na yun, sobrang 100% kami na ready. Kasi, in the first place, sobrang saya namin kasi, kami, yung before, yung mga kuya-kuya namin dati, sila yung unang sa Isidro National High School, yung unang nakapag-Aliwan Fiesta ng Antipolo. So ayun, sobrang saya namin kasi bilang yung mga bata na pasibol pa lang, ayun na-experience namin yung ganito pala yung saya, yung dalang pride na may pakita sa lahat na Antipolo tayo. Wala naman po sa isip namin na or hindi po kami nag-attempt na sumali talaga. Kumbaga, na-discover po kami. Parang kami po yung nabigyan ng chance na sumali po sa Sinulog, which is, sobrang rare po na ma-discover yung isang dance troupe po para lang mapili na kami po magrepresenta sa Sinulog. Simula po matanggap namin yung invitation from Sinulog sa Cebu. First po, nag-conduct na po kami ng auditions. Nag-focus po kami sa mga students and bago po kami tumanggap ng alumni, inipon po namin muna kung ilan yung mga students na papayagan and kaya po na makapag-Cebu. Sa tulong po ng mga coordinators namin and creative team po, tsaka po sa yung isang po namin trainer na kasama, nanonood po kami ng mga dakihan, ng mga sayaw na sinulog sa Cebu. Inalam namin yung mga tama, ano yung tamang galaw, ano yung history ng sinulog. Doon po kami nagka-up para pumabuo yung buong whole routine ng ritual and parade. Ang nasa isip po lang namin is magawa kung ano po yung proper dance po. Kasi po, masyado po critical yung dance. Iba po kasi yung dance na sinulog sa Maytime eh. So parang bago po talaga sa amin. Kailangan namin i-adapt yung culture na meron ng sinulog. Lalo na sa amin, tiga Antipolo kami, tiga Rizal. Sobrang hirap na i-adapt kasi lahat ng step nila, lahat ng mga pitik ng kamay, ng paa, ulo, may mga meaning sa kanila na dapat magawa namin ng tama. So, ayun, sobrang yung adjustment namin nandoon. Mayaman sila sa kultura. Grabe nila i-adapt, yung yakapin, yung kulturang meron sila na ipagsigaw na grabe nila bigyan ng kasiyahan, ng piyesta, yung senior Santo Niño ng Cebu. Hindi lang po nila makikita yung kultura po ng sinulog sa Cebu. Makikita rin po nila yung kultura, kung anong meron po ang Antipolo po. And also po kung paano po kung makikita din po nila yung Antipolo Maytime Festival po. So ang nangyari is parang collaboration po ng Sinulog and Antipolo Maytime Festival. Makikita niyo yung iba't ibang mga ritual, yung mga iba't ibang mga hand gesture, hand movement ng mga tiga Cebu na yung pala is prayer sa kanila. Yung pag-adapt kasi namin sa culture ng Sinulog, ay ng Cebu, brother, is sobrang higpit. Kasi kailangan namin talagang aralin ng gusto. Kasi ayaw namin ma-misunderstood ng mga Cebu, ng mga tiga Cebu, yung mga gagawin namin lalo't layo kami. Kami yung yumayakap sa kultura na meron sila, na napakaganda, na
namin ngayon by Kuya Ryan Crisologo and Aldrin Sitosana po. Sa ganda ng pinalabasan po ng costume namin, I think po inaral po talaga nila yung ano pong sa mga nakaraan na napapanood sa Sinulog, and hindi lang naman po sila nag-base sa Sinulog po, sa mga Sinulog costume po. It's it's for collaboration, nationwide po siya from Luzon, Visayas, and Mindanao. 4 months po kami na training ng mga students and alumni po from September up to ngayong January po. Kalahati po ng dancer is students po from grade 7 to grade 12 po. Then, pinunan lang po namin ng mga alumni, and yung alumni po namin is hindi lang from San Isidro National High School. Parang ang nangyari po, naging collaboration ng iba't ibang school po. From Antipolo po, sobrang laking tulong po ng mga LGU, barangay captain po ng barangay San Isidro, and also si Mayor po. Marami po kami sponsors, malalapit na kaibigan, family, friends, and sobrang po kami nagpapasalamat sa mga sponsors, lalo po kay Kapitana Baby Garcia Salen, Mayor Dean Inares po, and sa mga iba pong part ng LGU po. Sobrang laking tulong po nila financially. Salamat po sa walang sawang pagsuporta po, lalong-lalo po sa Bukluran Dance Group. Sa mga tao po, sa likod po ng mga naging preparation natin sa mga sponsors po, kay Tita Baby Garcia Salen, Mayor Dean Inares, sa Umas Family po, Tita Mina and Ate Erica. Asahan niyo po na bibigyan po namin kayo ng isang maganda at isang malinis lang po na pagtatanghal. Papasalamat kami sa inyo, sobra-sobra, sa mga tao na nasa likod namin na hindi na namin kaya mapangalanan isa-isa kasi sobrang dami nila na nagtulong-tulong, yung mga pagod, yung hirap, yung mga sakripisyo na ibinibigay na nilalaan nila para sa amin. Nagkakaroon na ng sakit yung iba, nagkakasakit na yung iba dahil bilang Tinga Rizal, sobrang rin na makatanggap po kami na invitation sa ganyang festival na may papamalas. Nagpapasalamat kami sa Infinite Trade Creative na walang sawang sumusuporta sa amin. Doon pa lang sa Maytime Festival na nakasuporta simula sa Antipolo hanggang dito sa Cebu. Sinusuportahan kami, sumasama sa amin para suportahan kami dito sa Cebu. Kung ano man po kalabasan ng nagiging pagtatanghal namin, and sana po magustuhan niyo po, kasi po pinaghirapan po namin ng almost 4 months po. Sinulog sa gitong